ng tagapagsubaybay no sa ating programa na to, sa episode na to no. Ngayong araw no, atin naman pag-usapan ang tungkol sa pagdetermina sa mga sakit ng mga hayop na possibly na nandyan sa atin. Tandaan natin palagi that yung sakit na yan no, dapat na makontrola natin. Kaya lang kung paano i-kontrola, yun dapat ang pag-uusapan natin. No? Pero before tayo mag-umpisa dyan sa mga specific na mga sakit ng hayop, ang isa sa ating unang talakayin is ang tungkol no, sa pag-diagnose no, ng karamihang sakit no, dyan sa ating mga farm. Isa kasi yan sa mga naging observation namin is that na pag ang nag-alaga o yung isang racer pala, no, pag minsan magtanong sa pag hindi kumpleto ang impormasyon, ang magiging problema natin is yung pagbigay ng karampatang sagot no, sa mga tanong, lalo na kung ang pinag-usapan natin ay isang sakit. So sa ngayong araw, no, ating pag-usapan dito ang tungkol sa kung paano ba natin gawin ang pag-diagnose no, o pagkilala no, sa mga o padeterminar sa mga sakit ng ating mga alagang hayop. Isa kasi ito sa mga pamaraan no, na kung paano malaman ang mga sakit ng ating mga alagang hayop. Kasi sa bukirin kasi, habang po tayo nag-alaga ng hayop, talagang naturalisa na yan na yung papalit-palit ng panahon. No, minsan yung kahit yung production practices natin, no, nadudulot po yan ng stress sa ating mga alagang hayop. So kung ma-stress yung alagang hayop natin, magiging problema natin is that na mabilis sila dapuan ng sakit. Kung dapuan naman sila ng sakit, ano ba ang mabuti natin gawin? May mga katanungan kasi na minsan pag hindi kumpleto yung datos na maibigay nyo sa mga tinatanungan ninyo, ang problema natin baka iba no, ang maibigay na suggestion o kaya pantambal dyan sa mga sakit ng hayop nyo. Yung kung bakit na sa ngayong araw no, ating ito pag-usapan para at least alam mo na para pagdating ng panahon na siguro pag may makasalubong ka o kadi kaya kung may itanong ka no, sa mga otoridad tungkol sa sakit ng hayop, at least no, may kwan ka, may pili kang kompleto yung bigay yung mga datos para at least yung kinukonsultahan mo no, kompleto din ibigay na suggestion sa inyo. Ang pagdetermina kasi ng mga sakit ng hayop kasi no, may dalawa tong kabahagi. Ang tawag dito is ang clinical diagnosis at saka yung differential diagnosis. No, ito dalawa kasi ang pinakabuod niya. Pero prior to clinical diagnosis, no, meron pa isang klase ng inspeksyon na ginagawa para at least makumpleto yung ang mga pinag-usapan. Otherwise kasi pag hindi makumpleto, no, otherwise yung kasabi ko kanina na baka hindi po kayo matugunan no, ng karampatang sagot sa mga tanong nyo tungkol sa sakit ng inyong mga halagang hayop. So, ang isa sa mga konsiderasyon natin is that na prior that the clinical examination should be done. No, ang una pa dyan, isang tag natin dito is what they call the general inspection. So, pag sinabi natin general inspection, ibig sabihin po, titingnan po natin yung pangkabuuan. No, ito kasi is the way and how monitoring of any deviation from the normal state of health of the animals. Ibig sabihin po, normal. Pag may pinagkaiba kasi yan, baka yan ang sakit. No? Kasi ang sakit kasi, marami kasi yan. No? Yung isa is possibly, no, hindi naman sa ganon kabilis tumapo sa iban or not highly infectious or continuous yung sakit. Possibly na yung sakit na yan is more on mechanical, no? O di kaya yung nutritional, yung kung bakit na nag-iiba yung tawag dito reaction ng hayop. Pag sinabi ng nutritional, ito kasi yung for example, nagpalit po kayo ng pagkain sa inahin, no, na baboy. No, yung pagpalit mo diyan at tapos yung inahing baboy na yan may mga bagong silang na biig.
any form of deviation no, from the feeds na binigay mo, gulpe-gulpe yan, ang magiging problema natin is the reaction of the piglet. Baka yung piglet mo, no, yung mga biig mo, magtatae, no, akala mo mikrobyo, yun pala is not caused by microbes or pathogens, but it is caused by the changes in the diet of the sow. No, yung kung bakit na dapat itingnan natin yan. No, isa kasi yan sa mga consideration natin. Yung kung bakit that we are doing what they call the general inspection. This may include no, for examination of the behavior. Ano ba ang galaw ng hayop? Kasi kung sa araw-araw kasi kasama mo yung hayop mo, no, basta niya ka palagi sa project area mo, mabilis mong matutunan o malalaman ano ba ang reaction ng hayop no nasa normal state, no. Pag araw-araw, pagdating yung panahon na medyo umiba na yung reaction o galaw ng hayop mo, sabihin mo parang nag-iiba ata, kahapon tumatalon pa to, no, tumatakbo pa, ba't ngayon parang nananamlay na. So this is what they call the deviation, because ang sakit kasi, the disease is defined as any deviation from the normal state of health. No, yun. So yung kung bakit that in general inspection, no, titingnan natin dito ang behavior, no, galaw ng hayop nyo, and how they react for a certain condition na nagpibilya sa inyong project. Yung kung bakit nasabi natin that mas maganda pag nandoon ka palagi sa project mo, kasi ikaw mismo alam mo kung ano ang nangyayari. Kasi pag if you're highly dependent sa mga katiwala mo dyan, no, problema natin minsan sa katiwala, hindi naman siguro lahat, no, but there are some also farmhand na kung saan they're not caring about the animals at all, no. Yung bakit na minsan sabihin lang sa'yo, kuya may namatay to doon na manok, no, may namatay doon na aso, may namatay na doon na biik o kalabaw, parang walang care ata, nag-report lang sa'yo may namatay, na sana kung sabihin sa iyo na kuya yung kalabaw na matay, no, ginawa ko naman ang paraan, parang ayaw ata gumana, no. Kahit anong gawin ko dito, parang ganito ganyan. So ibig sabihin that kind of farmhand, no, there is what they call a sense of responsibility, no, on something that you left, no, o iniwan mo sa kanya. Yung kung bakit that kailangan kasi natin na dapat medyo on hand tayo, no, sa ating activity dyan sa respective farm natin. Ang behavior kasi, aside from the behavior, no, even what they call the physical condition, no, physical condition, sabihin natin physical condition, sabihin ba bakit na parang namamasa yung balahibo ng manok diyan sa banda sa pakpak, no. So ibig sabihin that kung ganun ang sitwasyon, baka yung manok kasi pag sinisipon yan, no, doon nilagay yung ulo niya sa may pakpak, no, dyan banda malapit sa kanyang leeg. So ibig sabihin that those physical condition na can also be monitored even in other animals, no, sabihin natin para ata na may mga bruises ata to, no, ano nangyari dito, no, parang lumalakad na pilay, no. So even what they call the gait of the animals is also monitored, no. Baka sabi mo pa ikang tong hayop ko, ha, sa katignan mo, so yung bakit na tingnan mo na dyan is what they call the general behavior conditions and even the gait, no, ang paggalaw, no, even what they call the body temperature, no. I know that the body temperature can be part of the clinical examination, but minsan may mga hayop kasi na, no, ba't namumula yung katawan niya, no? So ibig sabihin na baka yung pagmumula ng katawan niya, it is because of the fever or the increases in temperature that the animal is experiencing. Yung kung bakit that kung sa general inspection, it is not only that animals should be considered, no, others which may considered vital for the occurrence of inspection. Ibig sabihin, tingnan mo na yung paligid mo, no, ano ba nangyari sa paligid. Kung possibly pala mapagkunan po ninyo ng pictures, i-litrato, mas maganda. Kasi yung pictures sa yung litrato na yan ang magiging survey gabay ng tinatanungan nyo kung ano ba talaga ang posible na kausa, no, pagkasakit ng hayop ninyo. Posible yung paligid na ginagalaan nila, or maybe yung tao dito, yung kulungan niya, yung housing,
no, kung makunan yung pictures, yung realistic, no, not on the sense na bago mo kunan yung pictures, no, linisin mo muna, may baka hindi ka bigyan ng karampatang sagot. Yung bakit na what is natural to the environment, no, yan ang pagkunan yung litrato as a basis for comparison, or as a basis for the analysis of someone who will be doing, no, suggestions for you on how to prevent and control the possible infection occurring in your farm. Yan kasi kalimitan, sabihin lang na ganito kasi yan sir, ganito yan sir, ganito yung doc. Ang isa kasi na nakita natin is that na sa karamihan kasi maraming mga sakit na halos yung simptoma at mga signales ng sakit halos magkapareho. Pag sinabi natin signales kasi, no, the signs, no, isa kasi diyan ang sabihin natin iba kasi ang signs with the symptoms. Ang signales kasi sabihin natin, no, para bang nananamlay, no, makikita po ng mata nyo, napipilay, no, para bang paikang lumakad. Pag sinabi mo namang symptoms, yon ang maobserbahan mo na kung hawakan mo pareho ng taas ng temperatura, yung yung pitik ng puso na sobrang bilis, and even the breathing, no, yan ang symptoms. Karamihan kasi sa masakit ng hayop, manok, baka, kalabaw, and baboy, na halos magkapareho yung mga signales at saka sintomas. Yung kung bakit na kung posible pa lang, no, iba kasi ang hayop, kasi pag hayop kasi hindi mo matanong, unlike na kung tao na pag nagkasakit, no, pwede mong tanungin, pero kung tawag dito yung hayop, no, parang mahirapan ka siguro yung kung bakit na kailangan mo yung mga datos na yan na conduct of the inspection para at least no, makita mo kung ano ang dapat gawin, no, and then mapakita mo pala doon sa tinatanungan po ninyo. Yan kasi ang limitasyon paghayop. So hindi mo kasi matanong, no, yung kung bakit that the environment from where it is being raised o gumagala, no, pwede bang kung napatalitrato yung housing nila, no, kahit yung mga patukaan nila, yung mga tubigan, at saka yan ipadala mo doon sa mga tatanungan po ninyo. Ang kaganda kasi ngayon is that na because of the pandemic, yung online consultation nandoon na. So at least pakita, no, so yan ang isa sa consideration natin when doing what they call the general inspection. Kasi as I mentioned kanina, that the clinical diagnosis and the differential diagnosis, no, usually it used to follow after, no, the general inspection. Ang clinical naman, no, pag sinabi natin clinical inspection, ito kasi ang it used to examine the visible mucous membrane in the eyes, ears, body surfaces, no, horn for the livestock, kahit yung paa, at saka yung pulso, at saka yung temperatura ng katawan ng hayop. Yan kasi ang consideration at clinical inspection. Ibig sabihin na medyo mas detalyado na or mas specific na ang clinical inspection compared than the general inspection. Kasi doon nagsimula sa general inspection papunta dito sa clinical inspection. So ang ginagawa mo dito, no, close up observation and handling of sick animal. So basta tandaan natin that pag ganito ang gawin mo ninyo, no, pwede bang hugasan yung mananalol kamay nyo, no, and possibly if the infection is highly zoonotic, kasi pag sabi rin yung zoonotic, that is capable of transmitting to human, no, kung maalala yung H1N1, H5, yung avian influenza, para short na lang, kalimutan ko kasi yung code yun. Yan kasi ang isa tingnan natin, because if it is capable of transmitting to human, ibig sabihin doing what they call the either of the clinical inspection or general inspection, please wear proper protective equipment, no. Sa clinical inspection, titingnan mo dyan is malapitan ng hayop, yung buong katawan niya, but possibly in the observation, pwede bang sa observation mo
pwede bang unahin mo muna yung bahagi ng katawan ng hayop na sa tingin mo doon yung pinaka-visible na mga alteration sa katawan niya. Doon ka muna magsimula para at least ma-record mo, no, para kung ano nakita mo, masabihin mo para may nanaata to, no, may sugat to, no, may mga bruises to, no, and others. No, baka sabihin mo papilay-pilay kasi natusok kasi ng matutulis na bagay, no, na makikita sa paligid. No, kaya lang hindi nag-react noon yung kung bakit na para bang hindi mo na agad na bigyan ng pansin. So, clinical inspection. No, actually, ang clinical inspection, kung tingnan po ninyo, may mga ginagawa din, lalo na pag yung hayop kasi, pag hindi naagapan at saka namatay. No, pag namatay yung hayop, ang gawin po ninyo, no, ibalot yun ng plastic at saka lagyan ng or possibly kasi pag mga laking hayop baka mahirapan kayo matransport, but for smaller animals, no, have it be wrapped in plastics, no, para hindi mangamoy at saka ilagay doon sa isang container na pwede nyo pagbigyan na palagyan ng maraming yelo before sending it to the nearest animal laboratory sa lugar po ninyo. No, it is to ensure that the infection para at least makilala po nyo, no, on detail. No, except if sa malaking hayop, no, you can contact your nearest Department of Agriculture, no, kasi may mga in-charge kasi sila dyan na pwede na makatulong sa inyo, no, at saka dalhin doon yung mga sample na yan sa may laboratory. They will be taking some of the sample, no, sa mga infected animals and then have it be bring to the nearest laboratory. Kung posible pa lang if you observe na kung ang sakit mismo hindi pa namatay yung hayop, as early as possible, no, pwede bang ipabigay alam nyo na, no, dyan mismo sa mga malalapit na veterinaryo sa inyo, di kaya sa mga local DA ninyo, no, para at least they can get sample as early as possible para ma-detect kung anong sakit. Baka kasi delikado kasi like what happened in the African swine fever. African swine fever hindi naman ganon siya ka-zoonotic for human, kaya lang problema natin highly contagious. Pag sinabi mo highly contagious, they are capable of transmitting to other animals, no, of swine also, na either by direct or indirect contact. Pag sinabi mong direct contact, ibig sabihin dapat na magkalapat yung panit nila, or indirect contact, no, it can be through air or wind or even the water nga yung hugas, no, yung kung bakit that naging epidemic, no, yung African swine. No, I know that even right now in some part of the Philippines, no, nandun po yung African swine fever. So yung kung bakit that possible, pag yung sakit is in doubt na po kayo, no, pwede bang pabigay alam nyo na sa otoridad na may occurrence na ganyang sakit. Kasi in the clinical examination kasi, as I mentioned kanina, pag buhay pa yan, no, the observer, no, kung ikaw yung kumukuha, dapat palapitan mo talaga yung hayop and then try to observe and record your observation. No, talagang ilapat mo yung kamay mo doon sa hayop. But possibly, as I mentioned kanina, pwede bang unahin mo muna yung bahagi ng katawan na puminente na nakita mo talagang may alteration. Doon ka magsimula para at least tuloy-tuloy na in some other part. In cases naman kasi na medyo na-delay at saka namatay yung hayop, what is being done is through what they call the necropsy or what they call autopsy. Ang necropsy kasi ganoon din, no, pagpatay ng hayop, inuuna yung bahagi ng katawan niya na talagang may damage. At saka yung katawan na yan, possible sample aside from the recording, the observation. Ang pag-record kasi niyan, either through photos or videos, no? At saka meron pang sinusulat ka para at least there are a lot of references later on when you write the report, no, regarding your observations, no? Yan kasi ang ginagawa para at least kinukuha yung sample either by tissue sample or have it be swab, no, para at least madala doon sa laboratory for further analysis. Kaya lang pag yung buhay ang hayop, so ibig sabihin, no, kahit pili yung pagkunan po ng blood samples,
no, para at least magamit din for further analysis. Diyan pumapasok yung pangalawang bahagi. Ang tawag natin diyan is what they call the differential diagnosis, no. Ito kasi is that na pag sinabi mong differential diagnosis, na this is what they call the in-depth studies for possible disorders that causes a certain symptoms. So, ibig sabihin na pinapaliman pa dito yung pagdeterminar. Kasi may mga behavior kasi yung hayop na kung saan it is not because na caused by pathogens. It can be because of some disorders. Sabihin natin na tawag dito yung para nananamlay. Namlay kasi sobrang dami na masakit. Basta ang isa palagi sa mga signs ng animal experiencing illness is yung pananamlay. Parang walang gumanang lumakad o lumipad. Yan ang tawag natin na namlay. So, almost lahat kasi pag may experience na sakit yan, namlay yan. Fever, increase in temperature, ganun din. Pag ang hayop man nag-experience ng sakit, talagang increase in temperature. That is what they call the natural reaction of the animals to certain type of infection. Yung kung bakit under differential, ang ginagawa dyan is that kung buhay pa yung hayop, kinukunan ng dugo, no, dadala sa laboratory for the hematoanalysis and maybe for the serology or what they call the biochemical analysis. Kung anong ginagawa sa may tao, ganun din sa hayop. Ang purpose kasi niyan is to really determine, no, yung pinaka-cause, no, ng infection or sakit. Kasi pag hindi mo kasi ginawa ang ganon na mga gawain, baka hindi mo ma-determine talaga na ganyan pala ang pinaka-causal ng ganyang sakit, no? So yung kung bakit that noong unang panahon pa na hindi ni konsiderar yan, no. But as the development increases, as the development keeps on going, and at the same time, ang sabi natin dito is what they call the customized, no, medication. No? Pag sinabi mo kasi customized medication, no, ibig sabihin that ang sakit kasi may mga pantambal kasi yan. Ang pantambal kasi dyan, either be it is a specific or a broad spectrum. In terms of the prices or the cost, mas mura kasi ang specific na pantambal compared na broad spectrum, mas mahal kasi ang broad spectrum. Kaya lang in terms of the efficacy, no, or what they call in terms of potency, mas potent or mas effective yung specific na pantambal. No, kasi ang ginagawa dyan, no, sample were taken from the infected animals, nadala doon sa laboratory, at saka doon na ginagawa ng pamaraan. No, so studies conducted, tests has been conducted kung ano ang posibleng pantambal. Either it is a plant-based or phytobiotics, or it can be a chemical-based as what they called antibiotics. Para matingnan kung ganito yung mikrobyo, no, pwede bang gamitin natin na pantambalis ganito. Makikita kasi yan under the laboratory condition. Yung kung bakit that the differential, no, diagnosis being done para at least, no, mas ang level of accuracy, no, in curing an infection mas mataas compared than, no, doing some other test. No, yan ang kagandahan kasi ng ginagawa natin on the development, kung ano ang development in terms of the human health, no, sumusunod din ang development in terms of what they call the animal health, no. Tandaan natin that in the farm, no, yung investment kasi natin yan, no, pinaghirapan kasi natin yan. So if ever na magkasakit yung hayop nyo, ang problema nyo, no, kakambal na sakit, kamatayan pag hindi mabigyan ng pansin agad. Yung kung bakit that at earlier time dapat mabigyan siya ng pantambal para at least yung survival rate ng hayop niyo mas mataas. Ibig sabihin, pag mataas yung survival rate niya, no, ibig sabihin na pati yung income natin aakyat din. No, isa kasi yan, no, ang kalimitan na naging problema ng mga races, no, ng mga hayop, no, of economic importance, no, pag sabi natin economic importance, no, pag naibenta mo, no, talaga may kita yan, no, yun ang economic importance. Hindi naman kasi lahat ng hayop na ilaga natin,
no, of economic importance, no, sa mga farm animals. No. So yung ko bakit na dapat yung pagkilala ng sakit na it should be done, no, like as what I mentioned kanina na yung diagnosis. It is not sabihin natin na it should only be done by a technical person like us. But even yung racers, kasi ikaw as a racer, nandoon ka sa area, no, posible bang mapag-aralan mo din. Kasi hindi naman kasi given the pandemic, what we have experienced, no, mahirapan ka na, no, na mag-contact doon sa mga technical person, no, para doon sa mga problema mo. But yung kung bakit that we are doing this one, para at least kahit paano ang racer pag alam mo na, no, because of the online consultation. Yung kung bakit at Philippine Native Chicken, halos yung ating mga inboxes dyan, no, marami sa mga katanungan dyan is tungkol sa sakit. Yung kung bakit nasabi ko palagi, pwede bang padalhan ko dito na picture, no, ng litrato ng hayop na apektado, no, imposible pa, no, buhay pa sa. And then ang isa pa is yung mga picture o litrato ng kulungan nila, o di kaya pabahay, at saka ang lugar na ginagalaan nila. No, kasi yan kasi ang mga source of infections, and not only infections but even some of the ailments. Tandaan natin na pag yung manok kasi, for example, yung bumblepot, sabi natin yung bumblepot, yung pabla na niligas yung sa may bandang umaapak sa lupa, no, ang tawag dito is bumblepot. Ang problema niya kasi na it is caused by what they call staphylococcus. Kaya ang staphylococcus hindi makapasok dyan pag walang butas o di nakaapak ng matutulis na bagay yung manok. Same also with other animals. Ang kasakit kasi, no, meron kasi diyan na primary cause, secondary at saka tertiary cause. Pag nagsama-sama diyan, no, ang tawag doon is complicated na. Ang primary cause, it cannot be due to pathogens kasi yung pathogens yan, papasok lang yan if there is what they call the opening. Yung kung bakit that in the conduct of clinical examination, no, halos tingnan yung lahat na mga posible bunganga, ilong, mata, no, at saka tainga, no, even what they call the rectal part or the cloacal part, no, of the animals para makikita if there is what they call the deviation from it. No, baka mayroong mga mucous membrane doon na nakaambalay na kung saan po doon nadudulot. Kasi ang isa kasi sa mga pinapasukan is doon respiratory infection used to enter in the nose and even in the mouth. Yung kung bakit na Enterobacter naman pumapasok naman doon sa bunganga o kundi sa beak. Yung kahit ang mata. No, there are also some parasites that is located in the eyes. Yung kung bakit that in the clinical examination pinagtuunan din niya ng pansin. So ang mga sakit na yan, halos hindi na kayo mahirapan to control it for as long as you know and how to determine it. Kasi ang mga sakit kasi may mga specificity din sa location yan. Kasi may mga lugar kasi na hindi sa doon at table, may mga lugar na din na doon sa hiyang. Yung kung bakit na pag ganyan na sakit, even the season. The season also affect the occurrence of infection. Iba ang sakit during the rainy season at iba ang sakit during the dry season. Yung kung bakit na as early as possible, pag nalaman mo yung sakit, no, you can find the means and how na kung sa diin mabilis mo makontrola. And then at earlier time, pag sabihin mo kasi if you have the record na pwede mo sabihin na ganito pala yun. Yung kung bakit nakakibat palagi dyan is what they call the record keeping. No, hindi lang yan sa pera, kaya sa sakit, and that is part of what they call the biosecurity plan. And where in the succeeding episodes that we can have, no, we'll be discussing on how you're going to prepare for your biosecurity plan, lalo na sa mga farm po ninyo. Tandaan natin, mahirap kasi. An ounce of prevention is better than pound of cure. At saka pag ang hayop kasi natin palaging nag-occurrence ng sakit yan, magiging problema natin. Yung production cost yan, aakyat din. To the point that those animal that were killed due to diseases or dead because of disease, na magiging problema natin, pinapatong pa yan sa buhay. That is why that the production cost umaakyat because of that. So, kaya nga importante palagi is that kung nag-alaga kayo ng baboy, iniisip mo yan,
magkano yung production cost associated with the medication. Sinusuma mo yan, total mo yan at the end of the production period para at least alam mo. So, yung kung bakit that inishare natin to ang disease diagnosis na topic para at least kahit paano po sa lahat-lahat yan na gusto magtanong later on sa mga eksperto tungkol sa sakit ng hayop, you can prepare that information. Para pag tanong nila sa iyo kung meron kayong mga evidences to show, no, at least ma-forward mo sa kanila at saka mabigyan ka ng karampatang tugon, no, sa inyong mga problema. Otherwise, pag wala ka niyan, magiging problema natin because we could not, unlike in human, na pili mong tanungin na ano ba ang to dito yung kondisyon, no, sumasakit ba tiyan mo, sumasakit ulo mo, sa manok hindi mo magawa yan, no, sa baboy hindi mo rin magawa kahit sa baka. So that is why that diagnosis is very critical, and then have it be recorded para at least as your basis of preference, no, sa mga susunod na panahon, especially if the infection will recur. So hoping that the information na ibigay natin sa ngayon, no, makatulong sa inyo, no, at saka buwas-bawasan, no, yung ating mga problema dyan sa farm. Tandaan natin that ang sakit mas mabilis maprebentar po natin, no, pag malinis yung paligid natin, balanse yung pakain, no, at saka yung disenyo ng housing natin, makapasok ang init, at saka yung hangin pala, no, yung kung bakit nalagyan natin ng ulan curtain pag hindi maganda yung panahon. Those are what I call the basic requirement or for us, no, to minimize the occurrence of infection. Tandaan natin na an ounce of prevention is better than a pound of cure. Lamang ang taong nag-alaman, no, tungkol doon. So again, God bless and keep safe po sa atin.